ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:11 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, Martes ng edisyon kita Hulyo 14 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Kining inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabinan, day 5 na sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 19 ka senator judges ang present sa pag-umpisa sang ikalimang adlaw sang trial. So balantayan no ang pila ka mga updates no, magtutok lang sa gihapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Samtang personal nga ginatambungan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang lunsar sang bagong Pilipinas Rice Program kag pagpanghatag sang financial assistance sa mga scholar sa banwa sang Mambahaw kamigin kahapon. Samtang mga kabyanang ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ang MTERA Solar Phase 1 may kapasidad nga makadulong sang tubtob 3,500 megawatts peak solar power sa power grid nga suportahan sang 4,500 megawatt hours nga battery storage capacity. Suno sa presidente, kung mangin operational na ang proyekto, ginalauman nga makahatag ini sang tinlo kag masaligan nga kuryente sa masobra 2.4 milyon nga balay sa Pilipinas samtang makabulig man sa pagbuhin sang carbon emissions. 14 minutos makaligas sa takna alas 2 sa hapon. Isa pa gid no, ginbisita man ni President Bongbong Marcos ang Camiguin General Hospital sa Mambahaw para lantawon no ang mga pasilidad sini kag ang pagpatuman sang zero balance billing program. Patuyuan sang programa nga mabuhinan ang galastuhan sa mga pasyente kag masiguro nga mas madamo nga Pilipino ang makabaton sang kalidad kag masarangan nga serbisyo sa ikaayong lawas. Kabahin ini sang padayon nga pagpaninguha sang gobyerno nga pabaskugon ang healthcare services labi na sa mga malayo nga komunidad kag mga lugar nga kulang ang akses sa serbisyo medikal. Importante gid nga mag-invest ang gobyerno sa health services. Balan mo, hindi naton mapaktan ang aksidente, mga galastuhan sa pagmasakit, no? Kaya ano nga daan hindi mo na yung mapaktan kung saan saan ka maiguan. Amo na nga dapat kung may mga facilities ang gobyerno nga makabulig, gina-welcome gid ina sang aton nga mga pumuluyo. Idugang lang nato nong update may kauntanan sa impeachment trial si
Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez nag-abot na sa Senado kaina natala na ini nga isa lang sa witness stand pagkatapos ang cross-examination sang defense kay National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok. This is 6 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan, mga delegado no, halin sa Integrated State Media, nag-abot na sa Guangzhou, China para mag-join sa China Walk Discover Shandong China ASEAN Media Tour. Kabahin din isang 35th anniversary sang China-ASEAN Dialogue Relations kag 5th anniversary sang China-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership subong nga tuig. Disisiete minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabinan, sa sunod-sunod no, nga shooting incident dira sa bahin sang Pasig City. Mga kabinan, may pila ka mga ginhatag updates ang hepe sang Pasig City, si Police Lieutenant Colonel Magbanwa, na naghatag sa aton no, sang pila ka mga updates man dira. Importante nga ti mahibaluan sang aton mga pumuluyo kung ano nang ginahimo or ang status sang investigation sang Pasig City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Jeremy Magbanwa. Herman Magbanwa. Si 8 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Ipabati naton sa inyo no ang pila ka mga pagpahayag ni Pasig City Chief of Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa sa pila ka mga updates sa may kantanan sa mga insidente nga nagluntad sa Pasig City. Mga 2:30. Mga 2:30 lang. Duty operator sa Toknaton na may kita na pangkay sa balay nila sa barangay Saman na nagagaan ng kagawa ng antikabuhi. So then and there nag-respond ang atong duty investigator together with the personnel of the Pasig City Police Station headed by Police Lieutenant Sheila Banguero. Then immediately proceed sa area and discovered the alleged lifeless bodies of the two na mag-asawa. Then it was confirmed thereafter they cordoned the area and called for the assistance of SOCO. So the investigator on case conducted the initial investigation through gathering of information about the victims with the individuals present sa area. Then pag-abot kang SOCO, gin-process niya ang crime scene. Then initial investigation ng SOCO naton is the bodies disclosed of identified as alias Rufo
80 years old farmer, then sustained a gunshot wound sa may sustained a wound at the right side of his head, and then may gunshot wound siya sa likod. Then ang babae naman which is iyaman nga asawa is si alias Cecil, nga may una pagtanaw naton to is tuga kang pagtiro sa ulo, kag then later on find out aton nga ginpad may igo sa ulo, then later on na find out sa result ng aton nga autopsy is hindi siya tuga kang pagtiro. Then may na-recover sa crime scene nga may 3 ka live cartridges kang 45 caliber ammunition, may 2 ka fired cartridge kang caliber 45 and isa ka fired bullet sa area. Then indala sa Don Valerio Palmares Senior Memorial District Hospital, and this was in-declare nga dead kang ato na attending physician at around 1:36 kang July 5, 2026. Then after kang autopsy, balik sa autopsy report to, na-find out nga ang kinamatay kang ni alias Rufo is atong igo niya sa likod, tuga kang pagtiro. Then ang sa babae naman is ang kinamatay niya is ang hard nga paglampos sa ulo niya. Then may na-discover pa after ka autopsy is may igo siya sa tiil ang babae, bala. So as of this time, continuous ang conduct nato ng investigation for the possible identification and of the suspect and the motive, kag kung ano ang naton makuha pa ng mga ebidensya. Thank you, sir. Let's proceed to the question and answer, Ms. Angel. Good morning, sir. Angel from Action Radio Iloilo. Last time you Yes, ma'am. mentioned, Good sir, morning. na meron na pong person of interest. So with this update, matutukoy na po ba talaga natin, sir, yung exact motives sa pagpatay sa mag-asawa? So with regards sa motives, as I mentioned naman na may na-identify naman ta na persons of interest to the gathering information sa mga witnesses sa mga palibot naton. So sa motive is ang una na nahambal naton to sa inyo na pagtabo to is sa family, sa lupa, pagkawat, kag tripping. So natanggal na namon ang tripping kaya considering kung makita ninyo tong area is tama kalayo na gito, kag suudlon gitong lugar ka mag-asawa. Then ang aton nga sa pagpangawat is check naton ang balay niya, wala man may mga nadula nga mga kagamitan kang tigulang. So ang isa lang ginatan-aw lang naton is sa away sa lupa, kag possibility may sa pinamilya, kag ang isa nga idol kang naton is basi may kontra siya previously nga naidugang naton nga tungod sa natabo sa ila. But sir, so far, may na-share ang family sa inyo nga possible nga dira agad mag-lead sa duha ka mga motibo. May mga nakuha kami nga mga details sa family, but we opted to not to hamper our ongoing investigation. Kaya ito nga sa na-mention ko is ang ginatanaw naton nga motibo is a family conflict, land conflict, kag may kontra pa siya nga iba sa tungod sa lupa. Thank you, ma'am. Sir, Marjorie sa Orman Iloilo. Ang Nalampusan ang kinamatay ka babae naton is sa ulo niya, ma'am. Ang butong una binaton to is igo ka bala. But later on, found out sa result kang autopsy is tuga kang paglampos. So ang isa nga ginatanaw ni doktor basi nga may na-recover ta nga bala to nga wala naglupok, basi mga dadto kag naubusan nakabala ang perpetrator naton. That is why amo to gingamit niya paglampos sa tigulang, ma'am. pero sir, the 1 week na siya, when kita mo file sa case? Ma'am, ginakompleto lang ani namon ang mga evidence to support ang mga file naton nga complaint, ma'am. Kay hindi man naton basi magsala lang naton ang pag imbestiga naton. That is why nga we will see to it na insakto nga tao
ang according sa mga POI, identified POI naton, ang pag-pailan naton kang complaint, ma'am. With regards sa mga evidence nga mga gather gid naton, ma'am. Do we have witnesses, sir, sa natabo? Sa witnesses, may ara na medyo hesitant pa. We know, balaan man nila ang natabo, kag balaan nila kung sino ang naghimo, ma'am. But with the continuous engage sa ila, at least na maamat-amat naton kag mapagwa ginaton ang tutuon nga naghimo sa duwa ka tigulang. Sir, lastly, pamilya ba nila, sir, ang suspect? Hindi ko lang ano gid, ma'am, ang with regards to as I mentioned earlier na not to hamper our ongoing investigation with regards sa POI. Thank you, ma'am. Miss Karen. Thank you, ma'am. Sir, good morning, sir. Karen Badilla. Sang nanigad, according sa bata, sir, sa pag-interview namon sa iya, July 4 sang hapon, may mga tao nga nagadto sa balay sang ginikanan nila nga nagbilin sang sprayer. Then pagka July 5 sang aga, wala na to ang sprayer pero hindi kilala sang family kung kanday sino to sila, sir. Sa investigation niyo, sir, may identity kamo sa mga tao nga nagbili ni sang sprayer sa balay sang duha ka tigulang. Yes, ma'am. Ang duwa ang sprayer to mga ginabilin sa tigulang, ma'am, is always na nila, ma'am, kay di ba may farm to sa palibot to. So every time mag-spray sila sa mga tanuan nila, ma'am, dira nila ginabilin ang sprayer sa balay katigulang. Then pagkaaga, spray actually during the conduct of investigation ang nag-spray to ara yun, ma'am. And also, we are subject man naton sila sa pag-conduct ng mga interview naton, ma'am. Taga-dira man mismo, sir, ang nagbili to sang sprayer. Taga-dira man mismo sa ila. Hindi, ma'am. Taga-diin sila, sir, kung okay lang mabalaan. Na hindi lang ano, Okay. ano, no. Sige, sir. Thank you, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Miss Danessa. Sir, good morning. Clarify lang mga pilang aton POI, sir. Sa tatlo, ma'am. Tatlo ang POI natin. Okay. And based, sir, sa natabo nga incident, mahambal nato nga daw ginplanuhan ini siya, sir, or dala lang gid sang kaaki? According sa aton nga medical legal, ma'am, daw may pagka ano gid, ma'am, daw may dala ka kaakik kay kung makita mo tong itsura ka babae. Sa considering sa edad niya, ma'am, hindi naman siya makabalos gid man, makabato gid man. So that is why nga ginapadalman gid namon kag mga evidence is kinahanglan gid namon nga makuha ang mga insakto nga mga ebidensya para matukoy gid naton kag kung sino ang dapat nga pagapasakaan naton ka complaint, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ilan ang percent ng investigation? Lagan sa investigation? Sa 70 to 80 no. Sir Ralph. Sir, kundi may POI na kita identified isa, sir, no? Sa tatlo? Or tatlo kita na-identified ng mga POI na ton? Considered POI pa lang, sir, so hindi pa naton ang tatlo ka POI, sir, may mga pangalan naman nata, so ginasundan na nato ng mga backtracking ng mga background nila kag mga possible nga mga pagkakilanlan pa nila nga idugang naton, sir. Oo. Pero ining POI, based sa monitoring nyo, ara pa sa ilang nga mga lugar o kung nagpalalagyo na? Yes, sir. Ara pa, ginapasundan man naton kag ginakandakan ka mga surveillance pa man, sir, kag background checking ka ila, sir, kag nga history with regards sa kung anong history nila, ang may mga argument nila with regards sa mag-asawa. Sa imo assessment, sa sining pagpatay, sir, kung ordinaryo lang ang pagpatay ni o kung may pagpatay ba lang ang may passion o kung may pagka-addict ang nag-obrasin? Thank you. Ang sa pagpatay, sir, kung patanaw mo to is hindi without passion, sir. Kaya kung makita mong nagtiro do, hindi magiging perfect nga tirador, sir. So, kumbaga dala lang kang wala pag-insindihan na siguro, then kung makita mo to may mga bala nga wala naglupok gani. But it will find out sa amo na ongoing nga investigation. Okay. Last na, do may torture pa natabo, wala na? Sa according kay medical legal natin may gamay nga pag inagaway or to something kay may pilas si babae sa kamot mo. Pero wala sang doging kastigo sila ni before. Wala naman, sir. Amo lang tong sa lampo sa ulo lang pinamatay ka babae. Thank you. Thank you, sir. Miss Karen. Sir, clarify ko lang. Balisin o gini ang una nga nakatukib or nakakita sa mag-asawa, sir, nga patay na, sir. Ang duwa ka manog sprayer, ma'am, kay makuha sila ka sprayer, ma'am, then nag-inform sila kay barangay Kagawad ka salngan, ma'am. Oo. Sir, ang itawag, mga oras, based, sir, no, sa autopsy, mga pilaayhan ka oras, sir, or anong oras napatay ni ang mag-asawa, sir?
according kay sa medical legal naton ma'am sa autopsy report ma'am, ginpamangkot man naman kung mga ano oras kitang possible nga napatay sila. So based sa iya ma'am, itanaw niya is mga around mga 6 PM siguro nagkaon pa. So mga may nabatian man tong lupok man sa palibot nga mga 9 PM. So ang tsaktuan mga 9 PM kay ang satyan niya sa kinaon niya is mga 3 hours to ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Miss Jill. Good morning, Sir. Jill Caceres from Kasana Broadcast Station. Sir, considering yung may identity sa persons of interest or nakilala na sila, anong background din nila, sir? Initially, may mga records ba lang sa police? Ibutang na namon sana sa ano ma'am sa amon nga part kang ongoing investigation kag medyo we opted na lang not to explain here with regards sa records. Batian si Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sa Pasay City Police Station. So sige-sige no ang ilang pag-conduct sang investigasyon kag may ano naman no may resulta naman ng autopsy kag ti daw planuhan gid kag ti kung basihan mo ang mga inagom nga pilas sang mga biktima tuman gid ang kaakig no sa sining mga naghimo may 3 na ka persons of interest nga ginasundan and hopefully ma-resolve na sang aton nga kapulisan. 32 minutos makaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report mga kabyanan. Mga kabyanan, may pagsaka no sa fuel products ta. May pila ka mga reaksyon nga nakwa ang aton nga kaupdanan. Janelle Baklay, pauntang report ni Janelle no may kantanan sa pagsaka sang fuel products diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nel, Kabahin Paul sa aton nga pagmonitor no sang weekly nga pagsaka manaog sang presyo sang produktong petrolyo kay na sang aga nagsaka sing 5 ka pesos kada litro ang presyo sang diesel halin sa 69 pesos yara subong sa 74 pesos ang litro sang diesel. Sabay naman sang gasolina piso lang ang ginsaka sa presyo sang unleaded kag ang premium gasoline subong iyang adlaw. Ang aton nga mga tricycle driver nakuhaan naton kag ginasang reaksyon sa sining ginpatigayon nga pagsaka panaog sang presyo sa produktong petrolyo suno sa ila sa pila ka mga gin-interview ta nga tido medyo okay lang kay ti kalabanan sa mga tricycle Paul anom lang gasolina bla wala iya diesel linya ti daw okay lang na kay piso-piso lang kag nagalaom sila nga base sa dason nga mga sinimana magabukin ina tigin pamangkot na lang sila kung anong epekto sang fuel subsidy, fuel assistance nga ginhatag sa ila sang aton sini nga gobyerno sa nagliligad nga mga binulan maayo man kay suno sa pila ka mga drivers kada ko gining bulig sang fuel assistance nga ginhatag sa ila wala labot sang local government naton nga katatlo na maghatag sang fuel coupon kag posible nga masundan pa ini kag ining 5,000 pesos nga ginhatag sang DSWD nga fuel assistance. Dako gid ning bulig sila suno sila tisling nga ano na lang kung wala sang assistance. Siguro iban sa amon hindi na gin magbiyahe linga ti maski papano dako gid ni ang nabulig sa amon sini iya nga pagpangabuhi nga may madala man sila sa ila sini iya nga mga pamilya kag ang plite gali sa tricycle tina-approve na ning saka plite sa tricycle naton diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo. Pabati naton lang malipot nga mga interview ta no sa aton siniya nga mga drivers sa ila man nga pagpasalamat sa aton siniya nga gobyerno sa ginhatag nga fuel assistance sang paagi sa DSWD no kag sa aton sini nga mga local government. Nakaraang buwan yung 5,000 tapos sa yung dalawang bis na kami nakakuha ng 500 sa gasolina. Malaking tulong din sa amin na mga tricycle driver na ibinigay nila sa amin. Thank you, sir. Nagpasalamat ako sa Pangulo ng Pilipinas sa binigay niya na yung subsidy sa national fuel subsidy sa mga driver.
Yan lang po. Okay. Napatihan no aton sini nga mga drivers kay gina no dira sa may Baldosa area padulong sa may Tikod. Naga-parking sila sa may Total Gasoline Station. Tigsubok sila daw okay lang man ang mga saka panaog subong kay daw sulod siya sa margin. Okay. Hindi pareho sa nagdigan nga tag 20 pesos isa lang ka no. Isa lang ka postdoc ti daw siling nila no panang anong amon rolling mo lang no. Oo, sakto na. Ang increase no ti sa subong suno sa ila ti amo nagid man yan no saka panaog ang presyo sa produktong petrolyo pero nagalaom sila nga tani madugangan pa ang mga fuel assistance nga ila mabaton kay aside sa ginahatag sang gobyerno ang local government naton daw may yara pa sing next batch pa no sang fuel assistance coupon niya no. Ang ginanamin naton ang 500 pesos nga fuel coupon nga ginhatag sa ila iniindi mo niya ma-convert sa cash kundi tughong kag niya sa accredited nga mga gasoline station sa syudad sang Iloilo, Paul. Nel, mayo gid din na no nga nakakuha kita sang pamulso sang aton nga mga pumuluyo kay ti na-appreciate nila no ang ginahimo man sang gobyerno sa ila pisar nga ti subong may gamay nga pagsaka pero ti ang ila man lang gina-look forward kung tani nga may may mga masunod pagid nga mga paghatag sang ayuda. Ti kun kumpleto ka man lang sa requirements makabaton kagid bisan delay amo na no. So amo na nga pagkadto to kagina daw wala nakabaton. Okay. Kay tanan-tanan gali nakabaton man kay kung hindi ka man lang kulurom kag naka-renew ka sang franchise mo, wala gid problema suno sa aton siniya nga DSWD. Nel, madamo gid nga Amo di madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo salamat General Baclay sa report sining pagsaka no gamay man lang gamay nga pagsaka sa presyo sang fuel products. Pero ti importante lang hindi lang magsaka sang tig-gis hasta 20 pesos kay araya daw sakit gid nga postdoc sa aton nga mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 38 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon sa iban panaton nga balita. Mga kabayan ko na dumduman nyo, may isa ka sunog na nagluntad sa barangay Amirang, Cabatuan. Ngati nagresulta no, sa pagkamatay sang 86 anyos. Ngati reportedly bedridden no, ining si Salvacion Aguero Larios. Ang pamilya ginpalabutan no sang bulig ni Senator Bongo kag tinagapanawagan no for stronger fire protection kag disaster response. Ang nalisdan nga pamilya nakabaton sang bulig similar to the regular support naging palabot sang opisina sa mga fire-affected families nga ginalakipan sang financial assistance, water container, grocery packs, vitamin, snack, ballpen kag bola. Importante gid no sa opisyal ang kabuhi kag ikaayong lawas ang tagsa ka Pilipino. Sa mga nasunugan, hindi sila madulaan sa paglaom, padayon ang pagbulig no sa mga nagakinahanglan sa tubtub sa masarangan no sang opisyal. Magluwas sa immediate assistance ginadusugid sang opisyal ang mga measures aimed at improving the country's fire prevention kag disaster response system. Nati ang Republic Act number 11589 o kanang Bureau of Fire Protection Modernization Act of 2021 sa diin siya ang siya ang principal author kag co-sponsor. Nati nagatuyo nga strengthen ang Bureau of Fire Protection through modern equipment, dugang nga personnel, specialized training kag improved fire response capacity. 40 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon ang iban pagit ng mga balita. Patpato naton sa pagbalik sang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Abacada,
Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante.
Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita, kwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 49 minutos magkaligad sa taknang alas 2 sa hapon para yung kamo nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Sa dugang panaton nga balita, ginaresto sa Bureau of Immigration ng 3 ka foreigners sa separado nga operasyon sa Rizal, Bohol, kag Baguio City bangod sang paglapas sa immigration laws. Ginkilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang mga naaresto nga sanay Cameroonian National Henry Joel Atanga Betayene, Turkish National Murat Fenci kag Italian National Mario Angelay. Naaresto sanay Betayene kag Fenci bangod sang overstaying, samtang ding aresto naman si Angelay matapos mag-ubra bilang chef sa isa ka restaurant. Kapisar nga ti tourist visa lang ang nauyatan sini. Magapabilin ang ginpabaskog ng intelligence operations batok sa mga foreigner nga nagalabag sa kondisyon no sang ila pagstay sa Pilipinas. Mayugid ini kiti amo man ang ilang mga ginapatuman dito sa ilang mga pungsod, dapat hugot man ang pagpatuman naton sang mga pagsulundan para hindi man kita pag-abusuhon diri no sa aton nga pungsod Pilipinas. ...50 minutos makaligan sa takna alas 2 sa hapon ang iban pagin ng mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter, Mr. Vermor Aventura para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo